Lukas Kabanata 9. Tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at autoridad laban sa lahat ng demonyo at upang magpagaling ng mga sakit. Sinugo niya sila upang ipangaral ang kaharian ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong magdala ng anuman sa paglalakbay, walang tungkod, supot, tinapay, salapi, o ekstrang damit. Kahit anumang bahay ang inyong pasukan, manatili kayo roon hanggang kayo'y umalis." Aukans. Kung hindi kayo tanggapin, pag-alis ninyo sa bayang iyon, ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang patotoo laban sa kanila. Manong kaya sila'y umalis at naglibot sa mga nayon, ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling saan man. Siyat narinig ni Herodes na tetrarka ang lahat ng nangyayari at siya'y nalito sapagkat sinasabi ng ilan na si Juan ay nabuhay muli. Kung sinasabi naman ng iba na si Elias ang nagpakita at ang iba pa na isa sa mga sinaunang propeta ang muling nabuhay. Naida sinabi ni Herodes, "Pinapugutan ko si Juan, sino naman ito na naririnig ko?" At hinangad niyang makita si Jesus. Tuwan pagbalik ng mga apostol, ikinuwento nila kay Jesus ang kanilang ginawa. Dinala niya sila sa isang bayan na tinatawag na Betsaida upang mapag-isa. Ngunit nalaman ito ng mga tao at sumunod sa kanya. Tinanggap niya sila, nagsalita tungkol sa kaharian ng Diyos, at pinagaling ang mga nangangailangan. Maupas ng maghahapon na, sinabi ng 12, "Paalisin mo ang mga tao upang makahanap sila ng pagkain." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." 14 may mga 5,000 lalaki roon. Pinaupo sila ni Jesus sa pangkat-pangkat. 16 kinuha niya ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit. Pinagpala ang mga ito. Pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi. 17 kumain silang lahat at nabusog, at 12 basket ang natirang pira-piraso. At kumain isang araw, habang nananalangin si Jesus ng mag-isa, kasama niya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino ako ayon sa mga tao?" 19 sumagot sila, "Si Juan Bautista," sabi ng iba. "Si Elias naman," sabi ng iba, o isa sa mga propeta. 20 tinanong niya, "Kayo, sino ako para sa inyo?" Sumagot si Pedro, "Ikaw ang Kristo ng Diyos." 21 mahigpit niyang ipinagbawal sa kanila na ipagsabi ito. 22 sinabi niya, "Ang anak ng tao ay kailangang magdusa, itakwil, patayin, at muling mabuhay sa 3 araw." Sinabi niya sa lahat, "Kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw, at sumunod sa akin." Sapagkat ang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng buhay alang-alang sa akin ay maliligtas. Mo ano ang pakinabang kung makamta ng buong mundo ngunit mapahamak ang sarili? 26 Ang mahihiya sa akin at sa aking salita ay ikahihiya ng anak ng tao kapag siya'y dumating sa kanyang kaluwalhatian. 28 Pagkaraan ng 8 araw, isinama ni Jesus sina Pedro, Juan at Santiago at umakyat sa bundok upang manalangin. 29. Habang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at ang kanyang kasuotan ay naging maningning. 30. Nakipag-usap sa kanya sina Moises at Elias. 31 tungkol sa kanyang pagpanaw na magaganap sa Jerusalem. 31. Si Pedro at ang kanyang mga kasama ay inaantok, ngunit nang magising ay nakita nila ang kanyang kaluwalhatian. 33 Sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti na narito kami." 34 Habang nagsasalita siya, dumating ang isang ulap at nilukuban sila at sila'y natakot. 35 May tinig mula sa ulap, "Ito ang aking anak na hinirang, siya ang inyong pakinggan."
36. Pagkatapos ng tinig, si Jesus na lamang ang kanilang nakita. 37. Kinabukasan, sinalubong siya ng maraming tao. 38. May isang lalaki ang sumigaw, "Guro, maawa ka sa aking anak. Siya lamang ang aking anak." 39. Sinasapian siya ng espiritu na nagpapahirap sa kanya. 41. Sinabi ni Jesus, "O salinlahing walang pananampalataya." 42. Habang papalapit ang bata, ibinagsak siya ng demonyo, ngunit pinagaling siya ni Jesus at ibinalik sa kanyang ama. 43. Namangha ang lahat sa kapangyarihan ng Diyos. 44. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, ang anak ng tao ay ipagkakanulo." 45. Ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. 46. Nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad kung sino ang pinakadakila. 47. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya kinuha niya ang isang bata at pinatayo sa tabi niya. 48. Sinabi niya, "Ang tumatanggap sa batang ito sa aking pangalan ay tumatanggap sa akin, sapagkat ang pinakamaliit sa inyo ang siyang pinakadakila." 40. Sinabi ni Juan, "Guro, may nakita kaming nagpapalayas ng demonyo sa iyong pangalan at pinigilan namin siya." 50. Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo siyang pigilan sapagkat ang hindi laban sa inyo ay panig sa inyo." 51. Nang malapit na ang panahon ng kanyang pag-akyat sa langit, matatag siyang nagpasyang pumunta sa Jerusalem. 52. Nagpadala siya ng mga tagapagpauna sa isang nayon ng mga Samaritano, ngunit hindi siya tinanggap. 54. Sinabi ng mga alagad, "Pababain ba namin ang apoy mula sa langit?" 55. Ngunit sinaway sila ni Jesus. 56. At sila'y nagpunta sa ibang nayon. 57. Habang sila'y naglalakbay, may nagsabi, "Susunod ako sa iyo saan ka man pumunta." At sinabi ni Jesus, "Ang mga soro ay may lungga at ang mga ibon ay may pugad, ngunit ang anak ng tao ay walang mahigaan." 29. Sinabi niya sa isa pa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ito, "Pahintulutan mo muna akong ilibing ang aking ama." Isanta sinabi ni Jesus, "Hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang patay. Ikaw ay humayo at ipangaral ang kaharian ng Diyos." 61. May isa pang nagsabi, "Susunod ako, ngunit magpapaalam muna ako." 62. Sinabi ni Jesus, "Ang humahawak sa araro at lumilingon pa sa likuran ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos."